Matthew chapter 17 verse 20. It says here, He said to them, "Because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you." Hallelujah. Okay, so if you have a faith like a grain of mustard seed, there's no impossible for you. Okay? God said, if you say that the mountain move from here to there, so it will be moved, because there's nothing impossible to our God, because He saw you, okay? He saw your heart, okay? But what if your faith is higher, or it's bigger than a grain mustard seed? Like me, as a single mom, I always say that I don't have any partner, okay? Lahat ng pambayad ko ng bills, pambayad ng bahay, pagkain namin, pamasahe, lahat yan kay Lord ko iniaasa lahat. Kasi sa katulad nga sinabi ko, ang faith ko ay hindi lamang like a grain mustard seed, hindi lamang maliit, kundi ang pananampalataya ko ay mataas sa ating Panginoong Jesus. Okay, kasi when I start to follow Jesus Christ, God, kumbaga is inayos niya yung buhay ko. Okay, nandyan yung He removed all the people in my life kapag kaalam niyang ito ay sagabal sa faith mo, sa pananampalataya mo, at sa pagwalk mo sa Kanya. Nag-start ang God na kumilos sa buhay natin, katulad ng ginawa niya sa buhay ko. Okay? Kasi before talaga may partner ako, pero when I start being a Christian, kumbaga is wala na, hindi na kami talaga nagsasama. Kumbaga is nasa ibang lugar na siya, nasa ibang bansa siya, doon na siya nagtatrabaho. And then when I start to follow Jesus, and then I obey Jesus, doon na nag-start na tinanggal na siya talaga totally ng aking Panginoon, or ng ating Panginoon. Kasi kumbaga is nasa sin din talaga, kasi kami ng partner ko is hindi rin kami kasal. Okay, so I remind you lang, brothers and sisters, so isingit ko lang na kapag kayo mag-partner kayo, at kung sure ka naman at love mo siya, at you love each other, at kayo ay same faith, lalo na kung kayo ay Christian at nagsasama kayong dalawa, I advise na you need to get wedding, or you get married in a right way, okay? Kumbaga is wag nyo nang patagalin na hindi kayo kasal at kayo nagsasama sa isang bubong, okay? Kasi yan ay kasalanan na may tuturing sa ating Panginoong Jesus, kasi bawal na bawal talaga ang magsama, ang mag-partner sa isang bahay nang hindi kasal, kasi yan ay nasa sin, okay? Kaya I truly advise you, brothers and sisters, na kung kayo ay matagal nang nagsasama, okay, at kung mahal nyo naman yung isa't isa, okay, at wala naman kayo nagiging problema, it's better you to get married soon, okay, upang hindi kayo mapasa ilalim ng nasa sin kayo, kasi we are on the last days, okay? Kasi hindi natin alam na, syempre, hindi naman natin hawak ang buhay natin. Baka mamaya, or kunin tayo, or bukas. Okay? So, kung hindi kayo kasal at hindi kayo nakapag-repent, 'di ba? Sa judgment, tatanungin tayo ng ating Panginoon. So, doon na tayo husgahan, doon natin malalaman kung tayo ba ay mapapabilang sa kaharian ng ating Panginoon sa langit, o tayo ay mapupunta o maitatapon sa apoy. Okay? Brothers and sister, naunawaan, sana ay wag matigas ang ulo. Gawin nyo to, kasi hindi naman lang ito para sa akin, para sa inyong lahat ito, okay? Yung mga mag-partner dyan, okay? And yun, so if you're the one who is a single woman, okay, single mother, okay, I advise you to be strong and don't quit, okay, kasi hindi talaga madali. It's not easy to be a single mother,
okay? Kasi talagang nandyan talaga yung magwo-worry ka sa mga bills, sa mga bayarin, sa pagkain, okay? Kaya I understand you for being a single woman, okay? Kasi ganyan ako. But like I said, when I start to follow Jesus Christ, okay, inayos niya yung buhay ko at nag-start ako na isurrender lahat kay God, ang life ko at ang life ng aking mga anak. At sinasabi ko nga na, okay Lord, I surrender all to you, my finances, okay, my kids, and lahat yan, bayarin ko sa bahay, sa bill, sa pagkain, mga pamasay, kahit na ano pa man yung financial na yan. Ang sabi ko kay God, okay God, I fully trust in you. Kahit na sobrang hirap, sa totoo lang talaga, hindi madali na mag-follow kay God. Kaya nga, diba, sabi ni God, so, basahin natin ang book of Matthew 16 verse 24. Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So, ayun, kaya yun ang sinabi ko na hindi madali ang mag-follow kay Jesus, okay? Kaya siguro ang iba ayaw nila at nagbaback out sila kasi nga sa ganitong way na kailangan mo talagang take up his cross kasi nandyan talaga yung maraming mga pagsubok na ibinibigay si God. Katulad ko as a single mother, so nandun yung financial problem ko talagang itetest tayo ng Lord. Di ba may ginawa nga akong video na 5 months na hindi ako nakabayad. Di ba? Grabe, kung wala tayong faith kay God at kung hindi mataas yung faith ko, talagang mapanghihinaan ka ng loob. Pero even on that situation, I keep on worshiping to our Lord. I keep on waking up in the middle of the dawn. Gumigising ako ng madaling araw para i-worship ko lang ang ating Panginoong Jesus. Spend ng more time kay God. At nagbabasa talaga ako ng Bible at keep on praying lang kahit na matagal na sagutin ni Lord yung panalangin ko na, God, I need your help. Because you know my situation, I'm a single mother. So, God is the really merciful God. So, hindi kulang ang ating Panginoon. Minsan hindi niya kami pinabayaan. Na-delay man ako ng ilang buwan ng pagbayad sa bahay, but God send a help. Okay? So, si God may mga sinesend yan na iba't ibang tao sa paligid natin upang tayo ay tulungan, upang ma-overcome natin yung financial natin. Okay? At except dyan, na may mga pinapadala si God at kung halimbawa man na ikaw ay nasa sales, katulad ko ako ay nasa sales, diba? Binigyan ako ni God ng store, yung nasa baba ng bahay namin, except pa dyan ako ay nagpo-post ng realty, okay? Hindi man ako nakakabenta sa realty, pero meron talagang way si God kung kailan niya talaga yung timing na bibigyan ka talaga ng boom, nakabenta ka, o diba? Diba nasa video ko yun na ako ay nakabenta ng bahay, so yun yung pinambayad ko nung nakaraan na 5 months na ako ay delay. So, ang tindahan naman namin ay binigay ni God, yun yung pang-araw-araw namin kasi hindi talaga kakayanin din lahat talaga na kunin sa lahat dyan sa tindahan namin, lahat ng gastusin kasi pa-rolling lang talaga yan lahat ng mga expenses namin kinukuha namin sa tindahan, kaya nagkukulang din talaga kasi nagagalaw yung imbis na ipaparolling mo na, nagagalaw naming mga mag-iina, okay? So, ayun. So, sister, if you're a single mother, okay, I advise you to walk as a holy and then surrender all your life to Jesus Christ, okay? It's not easy, but God will help you, okay? He will make you strong, okay? And then God send people to help you, okay? And malapit ang ating Panginoon sa mga broken-hearted, tinutulungan niya, okay? God, it says here in Psalms 34 verse 18, the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit, okay? Kaya wag kang mawala ng pag-asa, keep on fighting lang, okay? If you want to talk, okay, you can PM me, okay? Sister, God bless you, okay? Shalom, shalom.